Taramdan, Duralex, Sidlex. Attorney Neil, si Attorney, magandang hapon. Bombo Vince, good afternoon. Kumusta? Yes, oo. Diyan sa- Merry Christmas Merry Christmas. and a prosperous. Yes, Bombo Vince. And, ano pa? At the same time, Bombo Vince, birthday ngayon ng Ay. partner ko in life. Oy! Happy May- birthday. yes, kay- Happy birthday. My wife, Charito Ayun. Sia. Happy Many birthday more birthdays to come. to my commander in chief. Brigadier General. The trainer of the lion. Happy birthday, Mommy. Brigadier General. And to my daughter also, Charis. Attorney, ba tayo? Yes, Bombo Vince. Sabi ko nga before tayo mag-commercial, attorney, sa Senado at sa Congress tayo usapan. Sa budget tayo, attorney, sinasabing insertion. Ngayon, attorney, tanong ko sa iyo, kalawat ka na narinig natin yung mga kababayan natin, ang mga salitang insertion ng bilyon-bilyon pesos sa national budget na ginawa ng mga senators at congressmen. Ito ang nagiging paraan nila sa malawakang korupsyon. Illegal ba ang ginagawa ng Congress na baguhin nila ang budget na proposal ni President Bongbong Marcos Jr. at gumawa sila ng insertion ng bilyon-bilyon peso, Attorney Neil? Ito kasi yung reality, no? Nalala natin dun sa... Daan tayo, dumanuan tayo sa Constitution, ng college tayo. Pero dun sa College of Law, mas ano namin, iniisa-isa na yung provision, the interpretation, the law. Na maliwanag kasi sa batas, Bombo Vince, na yung power ng Congress ay inilagay doon na walang budget ang ating bansa na pwedeng gastusin without the approval of Congress. At lahat ng budget proposal ng presidente ay kinokontrol ng Congress. So bago gumawa ng mga panggasto, mag-withdraw ng pera o ang gobyerno, ito ay kailangan ng approval ng Congress. At ang Congress din ang gumagawa ng mga budget, kung paano gumawa ng mga taxes, kung saan kukuha ng pera upang magkaroon ng pera ang ating gobyerno. So, ganun ang trabaho. Gagawa sila ng mga laws para magkaroon tayo ng lumaki ang ating pera sa bayan. At sila din gagawa kung para saan ito ng mga budget. Kung makikita mo, Bobo Vince, ay nagkakaroon muna ng mga congressional hearing. Narinig yan? Congressional hearing, no? Ang congressional hearing po, ito yung ipinapatawag po ang ahensya ng gobyerno, DPWH, DOTR, o Department of Tourism, pinapatawag to sila ng Congress. Doon yung Senate at saka House, no? Tatanungin sila, magkaano ba ang kailangan ninyo? Bakit kailangan ninyo yan? Mayroon kami napansin na ganito nangyari. Hindi pa nyo na-i-implement? Bakit may sobra kayong pera, hindi nyo nagamit? Ganun po yan ang congressional hearing sa budget hearing. Pinapatawag ang bawat ahensya upang tanungin kung magkaano ang kailangan ninyo na pera. Yan po yan. So ganun ginagawa ng ating pong Congress. Congress means the Senate and the House. Sila naman, agencies of the government, like mga by department, sila po ay under the executive. Ibig sabihin, under sila ng Malacanang. Kasi appointed sila ng presidente. Pero bago sila bigyan ng budget, sila ay pupunta naman sa Congress muna. Kasi may check and balance. Diyan po nangyayari yung tatawag na insertion. Ang insertion ba ay bawal? Ang batas kasi maliwanag sa Constitution, pinapayagan ang Congress na tingnan ang budget kung may mali. So hindi ibig sabihin ang trabaho ng Congress ay aprubahan agad-agad at hindi po din nilang pakialaman ang sinasubmit na budget ng presidente. Kasi ang may karapatan lang po upang sa saligang batas natin ay ang Congress. Hindi ka pwede presidente gumasto without the approval of Congress. At yun ang dahilan kung ang tanong ngayon is illegal ba ang ginagawang insertion. Anong sa palagay nyo ngayon? Nalaman nyo na ang Congress pala may kapangyarihan. Kontrolin ang expenses ng presidente. Pero ang tanong dito, basta-basta na lang ba insertion ang ilalagay? Ang sabi ng batas din, dapat ang insertion ilalagay doon sa proposal ng presidente na babaguhin nila ay dapat specific kung para saan at para kanino. Saan ito ilalagay na budget. Hindi pwede maglalagay doon ng, okay, may budget kami na ganitong halaga, isisingit namin dito sa DPWH.
tapos walang paliwanag kung saan yung gagamitin. Yan po ang illegal. Yan po illegal. Bakit illegal? Kasi ang sabi nga, ang walang expenses ang gagawin ng presidente without dadaan sa Congress. Okay. So ang Congress ay hihimayin nila ang budget. Then aprobaran ng Congress ang budget na, then submitted to the President. Ibig sabihin, pag lahat ng naka-allocate doon na pera na in-insert doon, kung mayroon man silang binago, identify kung para saan at para saan lugar. At in one occasion, Bobo Vince, nakattend ako ng as a member of Philippine Chamber of Commerce, nakattend ako ng RDC. May mga project doon na isiningit ang sa DPWH as the implementing agency. Kasi ang DPWH, minsan nasasak din sila dito sa local. Bakit ito nasa amin, hindi namin alam ito. Sabi dito daw, sabi ganito ang project, pero wala kaming maipakitang supporting documents kasi hindi kami binigyan kasi ito ay mga insertion lang. Yan po ang mga illegal. Yung mga insertion without specific kung saan ilalagay at magkaano ang bawat isa. Pero so ang insertion po ay pag isa ay specific, determined po, yan po ay hindi illegal. Dahil doon sa kapangyarihan ng Congress na sinasabi ng ating Constitution at yung check and balance. Hindi pwedeng makagasto ang presidente, ang executive without the approval kasi Congress ang nag-allowed ng budget. Ganun yan. So ang insertion po ay hindi illegal per se. Nagiging illegal lang siya pag hindi identified, specific ang proyekto. Kasi malabo na yan. Alam natin kung saan pupunta. Yan po ang illegal, Bombo Vince. Pag sinabing, ano ba yung question mo, Vince? Ano pa yung question mo doon? Yung tungkol doon, Attorney Sakwa. Yung kung baguhin ang budget na proposal. So, pag binago nila, Bombo Vince, yung budget, exactly, hindi naman sinasabing totally bago. Pag binago nila yung budget, as Bombo Vince, magiging illegal na yan. Yes. Ang sabi lang ng ating batas ay, ihimahimayin nila ang budget, then titingnan nila kung tama o may mali. At pwede silang magbawas o pwede nila itong mag-additional. Yun ang karapatan ng Congress. Pag ginawa nila ito, hindi ito illegal per se, sabi nga natin, no, Bombo Vince. So ito yung issue ngayon. Kailan pwede maging illegal ang insertion? Yan ang Bombo Vince, so with this decision na itong dahil gising na tayo sa ganitong katotohanan, na pag hindi specific, yan po ang illegal. Illegal. So, well, hindi ba ito makuha si President Bongbong Marcos na parang lumihis yung kanyang budget proposal, Attorney? Makikita mo, Bombo Vince. Okay. Mas kilala sa atin yung US. Sa US kasi, pag palagi sila doon, yung meron darating yung magkakaroon ng crisis doon kasi hindi nagkakasundo yung Senate at saka yung House sa budget. Kaya ang kadalasan dito sa Pilipinas, may sinasabi din tayo dito na dahil hindi pa na-aprobalan ng budget, ang last year na budget, siya ang susundin lang muna. Nangyayari yan. Kasi hindi nagkakasundo yung presidente at saka yung Congress o yung House at saka yung Senate. Nag-aaway-awayan sila minsan. At ngayon, dahil sa naglulutangan na ng mga issue, at least maintindihan natin bakit hindi sila nagkakasundo. Hindi sila nagkakasundo dahil siguro sa insertion, bakit sa iyo kaunti. Anyway, patawa lang yan. Hamin ni Bombo Vince. Wala naman tayo doon. At ang hindi nagkakasundo ang Senate at Congress kasi minsan may mga priority project ang presidente. At the same time, may priority rin ang mga congressman. Gusto nila. At hindi sila ganito, nagkakano sila. Or may mga pera na sobra-sobra na hindi nagagamit ng ibang department at sinasabi ng Congress, hindi mo pala magamit yung pera mo, bawasan na lang natin muna yan. Ba't ka nangihingi ng additional? Yung unang budget mo, sabi mo, nung unang budget, kailangan mo ng 100 billion. Nang bigyan ka namin ng 100 billion, ang gasto mo ay 70 billion lang. Tapos sa'yo, nangihingi ka ngayon sa amin ngayon ng 150 billion. Yung 100 billion niya, hindi mo nagasto nung una, tapos mag-additional ka ng 50 billion pa. So, parang hindi yata. Ang gagawin namin, dahil ang 100 billion mo hindi mo naubos nung last year, ang request mo 150 billion ay gagawin lang namin 70 billion. Total, yan lang naman ang kaya mo. Hindi mo naubos. Hindi naubos. Ba't kami maglalagay ng marami pa? Bawasan ka pa namin. So, yun ang nangyayaring mga nangyayaring
hindi nagkakasundo. Nakaka-cause ng kung paano tumatagal yung budget. Look what happened to yung kay Vice President Sara Duterte. Ang laki ng budget niya nung mamaupo siya. Pero ngayon, ang budget niya, lang, itong parang kaunti na lang, no? Binawasan na siya. Malaking bawas, attorney. Oo, malaki. Pero mas worse yung kay Lini Robredo. Talaga. Binigyan lang siya pampasweldo. At maintenance na kanyang opisina, panrental. Yun lang. Wala na siyang pera, pan-operation, kanyang mga project. So, mas matindi kay Lini Robredo. Yun ang mga, kahit anong gawin ni Lini Robredo na bigyan mo kami ng budget na ganito kasi mayroon kaming programa para sa mga tao, ganito. Ang ayaw siya bigyan kasi ayaw ng presidente ni Duterte, bigyan siya ng pera. Yun. So, yun ang, at ang Congress naman, kasi hawak ni Duterte, ay sumunod sa kanya. Actually, kahit anong gawin ni Duterte, kung ang Congress sabihin nila, parang mali yata ang ginagawa mo, President Duterte, dapat bigyan natin ng budget ang Office of the President ni Lini Robredo. Kasi ang Congress pa rin ang may salita sa huli. Sila pa rin may salita kung anong pwede lang gawin kasi walang pera yung Vice President. Pero nangyari, Congress, sunod lang. Sunod-sunuran lang sila. Yung Senate at saka yung House. Kaya nangyari, hindi na binigyan ng budget. Kahit at least dito kay Sara, yung budget niya binawasan, pero with basis naman, no? With all due respect again sa mga Duterte. Kasi mayroon man findings ng corruption na hindi may paliwanag ni Sara. At sana si Vice President Sara binigyan ng pagkakataon, tayo mismo nakikinig tayo sa kanyang kasagutan. Hindi niya lang kasi maayos sagutin. Yun ang problema. Sana mayroon magandang basta okay lang siya sana sumagot. Probably the Congress will give additional budget sa kanya. About the attorney, hindi nagkaroon ng reenacted budget. Ngayon, Bombo Vince, parang hindi pa na-aprobaran. Pero possible. Possible kung hindi yan magkasundo. Yung, Bombo Vince, mali na ngayon 2005, yung pagsusundo. Ganun pa rin. Ganun pa rin. Ano to? Sinasadya? Parang sinasadya. Parang ganun na nga. Parang ganun sinasadya, no? 2025 na lang sa atin kasi maraming doon. Anong budget ang pinaka-corrupt? Anong budget ang pinaka-corrupt? Ang pinaka-corrupt na budget ng gobyerno? Anong taon? 2024. Attorney, 2024. At saka? 2025. Pag hindi ito na 2026 ay hindi na-aprobaran, ano mangyayari? Mas pinaka. Babalik tayo sa corrupt na budget. Pag enacted, attorney, kung ano yung gastos nung last year. Yes. Kasi hindi pa na. Ganun pa rin yan. Ito yung kadalasan din nagiging issue doon sa US. Kasi yun, ang US naman palagi natin tinitingnan. Nagkakaroon ng ganung mangyayari. Kaya ang sikreto palagi ng isang presidente, kailangan hawak mo ang Congress. Hawak mo lalo na yung House. Hawak mo palaging House. Kailangan hawakan mo ang House. Yan palaging sekreto ng presidente. Majority dapat. Sa'yo ang House. Kahit isa lang ang lamang mo, basta hawak mo yung House. Yun lang. Ganun po bumubins yung politics natin. So, insertion ay hindi yan illegal per se. Magiging illegal lang yan pag hindi maliwanag at klaro kung saan patungo ang budget na isiningit ng Congress. Okay. Dahil sila ay may karapatan upang tingnan, himayin ang budget ng ating presidente dahil nasa kanilang kapangyarihan, sabi ng ating batas, ay hindi pwedeng gumasto ang gobyerno nang walang paalam sa Congress. Only then, if the Congress approved the budget of the president, ay pwede na tayo pwede na ma-release ang pera natin.